Habang naghahanda ang isang bansa upang pagtibayin ang kanilang posisyon, ang isa naman ay nagpapakita ng pinalalakas na estratehiya upang pangalagaan ang kanilang impluwensya at depensa. Sa patuloy na pag-usbong ng alitan, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya. Isa itong masalimuot na usapin ng kapangyarihan at pananagutan na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa pandaigdigang kalagayan. Isang halimbawa na naging usap-usapan sa mga ang China ang pinakamalaking exporter at importer ng mga produkto sa Estados Unidos. Kung ang mga taripa ay itataas sa napakataas na porsyento, maaaring maghirap ang mga negosyanteng China na umaasa sa merkado ng US. Gayon din, may malaking epekto ito sa mga negosyo at ekonomiya ng US dahil ang China ay isa ring pangunahing kasosyo sa pag-export ng mga produkto tulad ng mga semiconductor at piyesa ng sasakyan. Bakit nga ba naging target ng administrasyon? Pandaigdigang kalakalan at protektahan ang sariling interes. Tila ba Trump 2.0 ang mangyayari sa kanila? Marami na siyang ipinatupad nung siya ang nakaupong pangulo. At ngayong muli siya ay nagbabalik. Nagsimula na namang magsimula ng matinding hakbang laban sa China. Ang layunin ni Trump ay wakasan ang paghahari ng China sa ekonomiya dahil naniniwala siyang isa ito sa pinakamalaking kalaban pagdating sa negosyo. Kasama nito, nais niyang palaguin ang mga lokal na negosyo o mga produktong gawa mismo sa Amerika para mas maging kapaki-pakinabang ang kalakalan para sa mga mamamayang Amerikano. Ayon sa kanya, we will hire American, buy American, build American, grow American, at ipakita sa buong mundo na muling babangon ang Amerika. Ngunit ngayon na muling nakaupo si Trump, ang tanong ng marami ay ipagtatanggol pa rin ba ng Amerika ang mga bansang matagal nang pinapalakas ang kanilang alyansa laban sa China, lalo na sa mga isyu ng teritoryo? Ang sagot ay oo. Kahit sinong presidente ng Amerika ang maupo, kasama sa kanilang obligasyon ang ipagtanggol ang mga bansang kabilang sa United Nations laban sa mga bansang nag-aabuso ng kapangyarihan at kontrol, tulad ng ginagawa ng China sa mga karatig bansa. Nakakatawang malaman na miyembro din pala ang China ng United Nations. Pero hindi nila sinusunod ang mga kasunduan, tulad ng Law of the Sea. Ayon sa International Maritime Law, hindi totoo ang 9-dash line na ipinalalaganap ng China bilang paghahari nila sa mga teritoryong nasa West Philippine Sea. Nakakalungkot na sa kabila ng mga kasunduan, ang China ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang teritoryo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa Asia. Ipinagpatuloy nila ang pagtatayo ng mga military base sa mga isla na dati ay itinuturing na teritoryo ng mga karatig bansa. Kaya't hindi nakapagtataka na lumalaki ang tensyon
sa pagitan ng US at China. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakasunduan ng dalawang bansa ay ang isyu ng natural na yaman. Ang pagpapalawak ng teritoryo ng China ay nagbubukas ng mga bagong supply ng mga isda, langis, krudo at mga yamang mineral na ginagamit sa iba't ibang industriya. Kung magtatagumpay ang China sa pagkontrol sa mga likas na yaman, maaaring makamtan nila ang isang mas malakas na posisyon sa pandaigdigang ekonomiya na posibleng magdulot ng epekto sa buong mundo. Kaya naman patuloy ang mga hakbang ng Amerika upang pigilan ang pagdami ng impluwensyang militar ng China, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Isang malaking katanungan na ipinapakita sa usaping ito ay kung bakit ayaw bitawan ng Amerika ang issue ng West Philippine Sea na maaaring tila malayo sa kanilang interes. Kung tutuusin, maaaring hindi na nila pakialaman ang hidwaan sa pagitan ng China at mga bansa sa rehiyon. Ngunit, ang sagot dito ay may sarili ding interes ang Amerika sa teritoryong ito. Ang West Philippine Sea ay isa sa mga pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong Asya. Dahil dito, nagiging isang gateway sa mga produkto at kalakalan na dumadaan mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga likas na yaman ng rehiyon. Dumaraan rin ang maliliit at malalaking barko sa karagatang ito upang mag-import ng krudo at langis papuntang China. Sa panahon ng digmaan, magiging mahalaga ang kontrol sa rutang ito para sa kanilang patuloy na supply. Kaya't hindi nila pwedeng mawala ng access dito. Kung sakaling sakupin ito ng Amerika, ito ay magiging isang malupit na dagok para sa ekonomiya ng China. Kaya naman, buong ingat at lakas nilang binabantayan ang karagatang ito dahil ito rin ang pangunahing ruta ng kalakalan na nagdudugtong sa mga bansa sa rehiyon. Bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak, hindi lamang ang Pilipinas ang bansa na tumututol sa 9-dash line na ipinaglalaban ng China. Ang mga karatig bansa rin ng China na apektado ng claims na ito ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Kaya't isang magandang balita ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan dahil sa pagsusumikap niyang labanan ang mga hindi kanais-nais na aktibidad ng popular na ang Play Store na wala sa mga Huawei phone. Dahil dito, gumawa ng sariling App Store ang Huawei na tinawag nilang App Gallery. Marahil nagtataka ka kung ipinagbabawal ba ang Huawei sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi. Ngunit may mga telecommunication companies na nagiging maingat at lumalayo sa brand na ito dahil sa mga nabanggit na issue sa seguridad. Ang mga mamimili sa Pilipinas ay patuloy na may access sa mga produkto ng Huawei. Ngunit may mga may pag-aalangan na sa paggamit ng mga ito dahil sa posibleng panganib sa privacy at seguridad. Ngunit may mga isyong lumalabas na nagiging sanhi ng isa pang kalituhan. Gaya ng isang bali-balitang nagpapakalat na si Donald Trump ay nagpalipad ng ballistic missile bilang babala sa China. Ayon sa mga ulat, ito ay isang pekeng balita na kumakalat sa ilang mga content creators. Kaya naman, mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga impormasyong nakikita at naririnig natin. Bago tayo maniwala sa isang balita, tiyakin natin kung ang pinagkukunan nito ay may kredibilidad at pinagkakatiwalaan. Sa ganitong panahon ng mabilisang pagkalat ng impormasyon, maging responsable tayo sa pagtanggap ng mga balita at tiyaking tama ang ating mga sources. Huwag basta maniwala sa mga nagkalat na balita at siguraduhing sinusubaybayan ang mga taong may kredibilidad at nagbibigay ng tamang impormasyon. Ano ang iyong opinyon patungkol dito? Huwag ring kalimutang ilapag ang inyong opinyon sa comment section down below.
Kung gusto mo pang makaalam ng higit pa sa mga isyong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow para sa mga susunod na balita.